Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu fi umurid dunya wad din. Wa usalli wa usallim ala man arsalahu Allahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala jalla wa ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Amma ba'd. Mga kapatid, alhamdulillah, ang lahat ng papuri at ang pagpapasalamat ay ina-address natin at inuukol natin sa Panginoon ng sanlibutan. At ang kapayapaan at ang panalangin ay mapasa pinadala ng Panginoong Allah bilang habag sa sandaigdigan at sa lahat ng mga taong tumahak at sumunod sa pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang sa huling sandali ng kailang buhay. Alhamdulillah. Mga kapatid, alhamdulillah, ang ating topiko naman ngayon ay tungkol po sa ang Islam ay para po sa lahat ng nilalang ng Allah. Hindi lang po sa partikular na tao o samahan ng tao, bagkos ito po ay benepisyo sa sanlibutan. Yan. Kaya hilingin natin sa Allah nawa tayo po ay mapabilang sa mga taong naging hudyat sa kabutihan at hindi po tayo makapagligaw, at nawa ay biyayaan tayo ng Allah sa mundong ito ng kabutihan hanggang sa kabilang buhay. Ilayo tayo sa naglalagablab na apoy at papasukin tayo sa paraiso na kasama ng mga abrar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mga kapatid, sa napakadaming aral ng Islam, ito po ay sakop ang lahat ng aspeto ng buhay ng tao. Hindi lang po sa mga tao, sinasabing thaqalain, at maging sa mga engkanto. At hindi po sa pagmamalaki at hindi po ina-address sa ating pananampalataya, ito po ang katotohanan na hindi po natin maikakaila. At kahit ano pong sabihin natin, ito po talaga ang totoo. Napakadaming ebidensya sa banal na Quran. At hindi po sa pagbubuhat ng upuan, maging ang pagpasok po ng isang tao sa CR, pakikipagtalik sa kanyang asawa, at maging sa mga hayop, at maging sa mga mabuting tao, at sa mga salbahing tao, at sa mga demonyong tao, at sa mga kapwa demonyong mga anghel, sa mga espiritu o mga engkanto, sakop po ng Islam. Kaya mga kapatid, ang ating pong topiko ngayon ay napakalawak at napaka-espesipikong dapat nating pag-usapan kahit konting sandali sa panahon na ito at mapulutan natin ng aral. Isa po dito, isa sa mga pagkasabuhay ng kabutihan at ang pagpipigil ng kasamaan, ito po ay merong tayong batayan na kahit ito ay kahali-halili o pinahihintulutan na pinaiiwasan ng ating pananampalataya, kung ang resulta nito ay mas malawak at mas maraming maapektuhang hindi kabutihan sa pangkalahatan, na kahit ito ay kapahipahintulot na gawin ng isang tao. Opo. Bilang katibayan, sabi ng Allah, la tasubbul ladhina yad'una min dunillah. Huwag nyong lapastanganin ang kanilang mga sinasambang Diyos-Diyosan. Pag sinabing Diyos-Diyosan, ang totoo po niyan, hindi po totoong Diyos. Hindi po totoong makapangyarihan na tagapaglikha. Kaya huwag nyo silang lapastanganin, huwag nyo silang gawan o insultuhin. Yan. Ito po ang katibayan na ibig sabihin, dahil ang resulta nito, fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Dahil iinsultuhin nila, kasabihan nila ng hindi mabuti, ang Panginoong Diyos. Nang dahil sa hidwaan sa pagitan ninyo, nang walang kaalaman. Opo. Dahil ang Panginoon Diyos, likas sa tao, mabuti man ito o masamang tao, ang kanyang damdamin ay may nakabakas na pagmamahal sa Panginoon Diyos. Mabuti man siya o hindi.
Kaya pag humantong sa bagay na iyon, ang mga bagay na ito ay pinaiiwasan. Na kahit na ito ay pahintulot, pinahihintulutan sa ating pananampalataya. Bilang, ayun po yung walillahil mathalil a'la, pinakamataas na halimbawa ng ating nais iparating sa tinuran nating mga aral o salita. Bilang pangkatibayan, sabi pa ng Allah, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabiru wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Tungkol naman po sa alak, ibig sabihin ang kasalanan dito ay mas malaki kaysa sa kapakinabangan para sa mga tao. At ang kasalanan dito ay mas malaking epektong hindi kabutihan sa atin. Kaya ang wisdom nito ay hindi po pinapahintulutan sa amin na tayo po ay uminom ng alak. Ayan. Ibig sabihin mga kapatid, kahit ang pagkasabuhay ng kabutihan at ang pagpipigil ng kasamaan, kung gagawin po natin ito, na ang resulta nito ay hindi mabuti o puro negatibo, kaysa sa positibong resulta, ito po ay hindi tinatangkilik ng ating pananampalataya. Dahil tunay na ang ating pananampalataya ay may batayan tungkol po sa Islam, ito po ang sinasabing ikhlas wal mutaba'ah, ang pagiging dalisay ng ating mga hangarin kung bakit tayo manawagan para sa kabutihan. Pero bagko syempre ang Allah ang magagabay sa iyo at bibigyan kanyang ng knowledge o wisdom para maiparating sa ibang tao ang iyong nais iparating dahil sa Allah. Pero wag po nating kakalimutan, ang Allah ay nagpadala ng huling-huling propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bilang habag sa sanlibutan. Kaya ang lahat ng kilos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng mga bagay na kanyang isinabuhay, salita o gawain, lahat ito ay punong-puno ng pagmamalasakit at habag. Nangangahulugan sa bawat ang ating pag-iimbita sa kabutihan, the more na mas maganda at ang resulta nito ay mas maraming napapakinabangang mga tao o sa lahat ng mga bagay, ito ay mas malapit sa sunnah o pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito ang kalugod-lugod sa paningin ng ating Panginoong Allah. Kaya mga kapatid, nawa ang aral na ito ay nakapulot sa atin ng aral upang hindi maging bara-bara ang ating pagpaparating ng turo ng Islam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.